Hanggang ganito na lang ba ako, sabi ko. Tapos yun, napag-isipan ko, mag-abroad ako, gawa ng sa family, mga family side ko. Di abroad sila, ang gaganda ng mga bahay nila, ganito, ganyan. Maganda. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Meron tayong kakausapin. Galing siyang ex-Taiwan siya. Ngayon nasa Hungary na siya. Ngayon, gusto nating magtanong sa kanya kung paano siya nakapunta ng Hungary. So ito, tara. Puntahan na natin ito si brother, si Boss Michael. Boss, saan ka galing sa Pilipinas? Taga Nueva Vizcaya, sa Solano. Ilan taon ka na, Boss? Bali 36 na ako. Ikwento mo naman, Boss, kung paano ka nakapag-abroad. Ano bang trabaho mo before sa Pilipinas? Bago ka nakapag-abroad? Wala man ako trabaho dati. Rekta ka na agad sa abroad? Rumikta na agad ako. Meron palang ganun, no? Swerte naman. Gawa ng, napapansin ko sa sarili ko. Walang nangyayari sa buhay ko sa Pilipinas. Oo, wala. Tas kinausap ko yung sarili ko, parang ewan lang. Hanggang ganito na lang ba ako, sabi ko. Tapos yun, napag-isipan ko, mag-abroad ako, gawa ng sa family, mga family side ko. Di abroad sila, ang gaganda ng mga bahay nila, ganito, ganyan. Nakasasakyan na, nakapag-aral yung mga anak nila sa magandang paralan, naka-private, gano'n. Inisip-isip ko, ako rin kaya. Ako rin kaya. Wala masama susubukan, ganito, ganyan. Nilakasan ko lang loob ko. Wala akong experience na hawak man nun. At target ko talaga Taiwan eh. Trinay ko, lumuwas ako Manila. Wala akong dalang experience o kaya resume lang, nakalagay lang doon. Walang experience. So pwede pala yun. Tapos nung nag-apply ka sa Taiwan, na-head ka, no? Unang interview pa lang. Kung naalala mo, ano yung agency mo nun? Everest, sa may Makati. And then tinulungan din kasi ako ng tita ko. May backer. Kaya medyo lumakas din yung loob ko. Gawa ng, sige, try mo lang kahit wala kang experience. Kasi noong 2010 pa yun eh. Noong 2000 meron placement pa yun? Nasa 80K. Ay, tigay lang. Sa akin kasi dati, sinisingil ako 200,000 eh. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Ngayon, mga 170,000 sa Batangas agency na yun. Nakaluto ka rin yung... Hindi naman sa kasi noon, pag may pera ka, kakagating ka ng agency. Fast forward tayo. Fast forward. So nakarating ka na ng Taiwan. Nakarating na ako sa Taiwan. Ayun na. Ilan taon ka doon sa Taiwan na nakapagtrabaho? Ayun na, doon ko na binunulat ng yung pagkabinata ko. Kasi 21 lang ako noon eh. 12 years ako doon, umuwi na ako, nasa 33 na ako. Napadpad ako doon sa may paggawa ng longganisa. Sa karne ka pala napunta, no? Sa karne ako napunta. Sa karnihan. Medyo mahirap noong 2010 kasi bigla na lang mababalitaan mo, nagkaka-global crisis, ganun. Oo. Inabot mo rin pala yun. Pag nag-global crisis, bagsak lahat ng electronics sa Taiwan. Although hindi namang lahat, pero buong mundo talaga yun eh. Tapos ikaw, dahil nasa pagkain ka, hindi kayo epektado sa pagkain. Hindi kami sa masyadong... electronics kasi pagkain kayo, kaya tuloy pa rin ang trabaho. Oo. Nasa food processing ako, kaya... Kino-consume ng tao kasi. Kino-consume nila. Kaya hindi masyadong affected. Hindi affected yung pagkain nun. Paano yan? Siyempre, pag gusto mo rin mag-abroad, so saang agency ka pumasok? Ito na. Umuwi ako noon. Akala ko dati, yung 12 years ko sa Taiwan, siyempre may ipon ka na. Nakapag-ipon ka pala. Okay, may ipon ka na, ganito, ganyan. Magkano na ipon mo if you mind? Saan na tayo? Sa figure? Ilang figure na ipon mo? Hindi mo rin kasi masasabi kasi bonbon ako nagpapadala. Pero yung naiuwi ko talaga... 6 figure din o 7 figure? Nasa 7. Tapos nagastos na rin, ganito, ganyan. Lahat na, basta nasa 7 figure lahat ng kinita ko doon. Ito na nga, akala ko okay na. Okay na, ano? Akala ko matatapos na yung journey ko papunta ng pag-abroad. Akala mo for good na, no? Oo, akala ko for good na, okay na. Ganyan. Puro paluwal eh. Puro paluwal, walang pasok. No? Walang papasok sa'yo na pera. Kaya naisip ko, mag-abroad na lang ulit ako. Kaysa mahirap kasi sa Pinas eh. Nagtrabaho pa ako sa Pinas. Kaya yun, napilitan ako hindi naman sa napilitan, kailangan talaga na magtrabaho sa Pilipinas. And then yun, pumasok ako sa, napadpad ako sa Pampanga. Doon ako nagtrabaho ng, kumuha ako ng mga, madali lang makapasok kasi sa electronics sa Pampanga eh. Kahit wala kang experience masyado sa electronics, kito ganyan. Tumatanggap sila doon ng walang experience. Nung nag-apply ka ng abroad, ilang agency yung Yan na. mo?
Bago ka talagang may naniwala ba sa resume mo? Marami. Halos Marami. linibot ko lahat ng Pedro Hill. Pedro Hill. Halos lahat ng agency sa Pedro Hill, linibot ko yun eh. Mga ilan na palagay mo? Mga 20 ba? 15? 30? Mga siguro hindi naman lalagpas ng 10. Hindi naman lalagpas ng sampo. Kasi yung iba kasi karamihan hiring nila Taiwan lang. Talaga. Bibira yung Europe, ganon. Kaso, hindi ka na pwede sa Taiwan eh. Hindi na pwede kasi 12 years sagad na eh. Sagad na yun. And then yun, nakita ko sa Facebook page nila si Peridot. Peridot. Baka naman, i-post nyo to sa Facebook page nyo. Dalawang taon ako nag-apply kay Peridot. Send lang ng 2 taon. 2 taon? Hmm. Tagal din pala. Nag-send lang ako ng CV via email. Nag-email lang na nag-email. Wala man nagre-response. Kunwari, Wala ganun to, talaga. ganyan. Wala talaga. And then nag-walk-in lang ako nang nag-walk-in. Nag-walk-in ako, natsambahan ko. Pumasok sa loob, no? Pinapasok kami sa loob. Sa loob, oh. Kasi, kung mapapansin nyo dun sa mga video ng mga ibang vlogger, pagka binibideo nila yung office ng Peridot, napakadaming tao sa labas. Hindi lahat nakakapasok. Ikaw nakapasok ka, no? Ang dami agad. Yun na. Kumbaga Tapos natsambahan ko, ganito. Tsambahan Edi, na. pagbigay ko ng resume ko. Tapos sabi ni madam, maghintay lang kayo dito, ganito, ganyan. And then yun, yung kalahati ng nagbigay, ang kapal nun eh. Paglabas ni madam na ganyan, ang nipis na lang. Kinakabahan na ako, baka wala na naman yung pangalan ko dun. Bawasan. Then yung nag-announce na, ako yung pinakaunang, Ikaw pa yung pinakauna sa pila. Ganun. ako pinakauna sa pila. Nagtataka ako sa 2 taon na yun siguro. Kasi ilang beses ko na rin pinagdasal eh. Gusto ko na makalis ulit eh. Gawa na nga ang hirap sa buhay sa Pilipinas. Answered prayer pala, no? Ayun, dire-diretso na. Pagpasok namin, initial interview na agad. Sabi ko, ito na yun, ito todo ko na. Tapos si madam nagsabi sa amin, pag nakapasa kayo sa Denso kayo, ganito, ganyan. Then mag-research na kayo about sa Denso. Yun, ginugil ko na si Denso, ganito, ganyan. Yung mga details niya. Then pinag-aaralan ko rin talaga yung company. Kung ano yung gawa nila, ganito, ganyan. Eksakto naman, may experience na ako kasi nagtrabaho ako sa Pinas ng electronics. And then yun, initial interview kami. Tapos purong English talaga. Ginabi na kami nun eh. Gawa ng marami rin silang ini-interview na si Kaso. Halos pagod-pagod din yung mga staff ng doon, Peridot. Pero ang kagandahan lang sa kanila, ang babait nila. Approachable talaga sila. Hindi ko lang sisiraan yung ibang agency na Pero sila, sikasuhin ka talaga pag nasa loob ka na. At saka one more thing, no? May nabanggit ka kanina na binigyan kayo ng instruction na pag-aralan nyo yung Denso. So, napakabihira no? Kasi parang kinagrade kayo ni Peridot na ito yung gawin nyo. Pag-aralan nyo na yung Denso para pag na-interview kayo. Parang talagang tinutulungan kayo makapasa talaga sa final interview. Oo. No? Parang sa nila, gusto nila makapasa kayo lahat. Gusto nila, Lahat talaga. Kaya parang ini-encourage nila kayo na ganito yung pag-aralan nyo. Worth it yung 2 years mo, no? Worth it. Sulit. Yung pag-process naman ng pag-usapan natin. Di nakapasa na ako sa initial. Ang sunod na nun, final na. Nag-email agad si Peridot, nag-email na agad sa akin. Ganito, ganyan yung ganitong araw yung final interview ni sir. Ganun. Basta mag-email siya sa Gmail mo. Then yung final na, talagang salang-sala na, sasalain na. Mag-i-interview na sa'yo yung employer mo na. Doon bago kami isalang sa final interview, sinabihan kami ni madam eh. Ang sabi niya sa amin, wag kayong mag-alala, wag kayong kabahan. Pababait yung mga nag-i-interview. Hindi nga nag-i-English yung... Relax lang. Pag na-interview kayo, pag nagsalita kayo, dahan-dahan lang. Pag nag-English kayo. Para maintindihan nila kayo. Hindi nila kailangan yung sobrang bilis. Oo nga, fluent kasi English. Pero pag sobrang bilis, hindi nila kayo maintindihan. Yung nag-i-interview sa akin, sabi pa nga sa akin eh, relax, sabi niya sa akin. Relax siya pa rin sabi. Tapos tawa sila ng tawa. Talagang makakasagot ka ng maayos. Hindi ka mabablock-out. Pag na-item mo silang tumatawa na eh, mapapatawa ka na rin eh. Nakangisi ka na rin eh. Para yun, tas yun, para lang kayo nag-uusap. Tapos ikwento mo yung mga, tinanong lang sa akin yung experience ko, ito, ganyan. And then about sa company na papasukan mo, kailangan may alam ka dun sa history nun. Yun talaga yung tatanungin din talaga. And then nagulat sila nung sinabi ko na nila kung ilang oras yung duty ko, ganito, ganyan. Sabi ko 12 hours a day. Nagulat sila.
nakapasa na ako sa final interview. Hindi mo rin kagad kasi malalaman eh. Oo. Mga ilang araw din lumipas bago sinabi na ano, Pasado ka pala. pasado. Hindi nila agad sasabihin. Nakala ko nga noon, hindi ako nakapasa. Tapos nagulat na lang ako, may nag-email na lang ba? Email ulit. Oo. Nagulat na lang ako, may nag-email na for medical na. Ayun na, ito na nga ako. Ayan na. So, yun na nga. Through email lang talaga kung kailangan magme-medical, ganito, ganyan. Sabay-sabay kayo. Magkakabats kayo, lahat ng nakapasa sa final interview, medical na agad. And then, yun, ang susunod sa medical nyo, ano na? Visa appearance na. Visa appearance. Wow, ganun na. Visa appearance ka agad. Meron na kaagad kayong schedule. Habang nag-medical pala kayo, nilalaan na. Oo, linalakad na pala ni Perry doon yung visa appearance nyo. Matik na yun. Pag nakapasa ka ng medical, nilalakad na ni... Sa ano kayo? Sa Del Rosario kayo, ano? Sa Del Rosario. Hindi, dun sa may basement, ang daming yun sa ilalim. Ang daming Pinoy doon. Pinapirma na kami ng kontrata muna pala. Lahat-lahat na yon, may pipirmahan ka via email din. Pagka visa appearance ko na ganyan, di-approve na, okay na, natatakan na yung passport ko. May stamping na sa May passport. stamping na. Visa na yun, ay talaga legit na visa. Mm. Ano yun? Type D visa. So, ibig sabihin nun, Schengen. So, pwede kang, alam mo na. Doon na ako nag-resign. Teka. Sa bagay kasi nung kapanahunan nyo, pag may visa ka na, talagang guaranteed na. Guaranteed na. Pero kasi merong somehow yung mga sumunod sa inyo kasi nangyari, hindi maganda yung nangyari sa kanila. Kahit meron na silang visa stamping, kinancel pa rin sila. Na-cancel sila. Oo, yung mga Yung huling-huling batch nyo. Yung muling batch na dumating dito. Oo. Nangyari sa kanila. Ganun nangyari sa kanila. Ganun nangyari sa kanila. Pero hindi naman sila pinabayaan ni Perry doon. Hinanapan pa rin sila. Pero after 2 to 3 months, nandito na uli sila sa Hungary. Yung mga na-cancel na visa dito. Ayun din yung naisip ko. Kaya nag-resign na ako. Alam ko May visa ka na. nakapag-visa na ako, naka-medical na ako lahat. Alam ko hindi ako pababayaan ni Peridot na Yun nga, hindi ka pinabayaan. ihanap ka nila ng... If ever man yung unang employer mo, nag-back out, ganito, ganyan, ihahanap ka ni Peridot ng bagong employer. Employer, ito yung pinaka-the best kayo. Oo, Makarating ka lang dito.